Anong oras na? Kasambahay ka lang naman. Dapat nagluto ka ng hapunan ko bago ka pumunta sa ospital. Ang boses na tumunog mula sa speaker ng smartphone ay kagad na nagipon ng malamig na hangin sa loob ng pre-labor ward. Habang pinipigilan ang matinding sakit ng gatian, yumukot ako sa higaan, ngunit ang aking asawa ay nagmamalakas sa kabilang dulo ng linya. Hindi ko pa alam noon na ang kaniyang mapagmataas na mga salita ang magiging gatilyo na susira sa kanyang sariling buhay. Ilang oras na ang lumipas mula noon at nasa labor ward na kami ngang isang malaking ospital sa Maynila. Mataas ang kisame at malamig ang amoy ng disinfectant na tumatarak sa ilong. Huminga, bumuga. Mahigpit kong kinupit ang kumot habang dumadaan ang alon ng matinding tiyan na nagaganap bawat ilang minuto. Ang pangalan ko ay Maria. 30 taong gulang na ako. Sa loob ng aking malaking tiyan, ang bagong buhay ay handang sumigaw at pumasok sa mundong ito. Nakatuktok na ang orasan sa hating gabi. Karaniwan na sa panahong ito, sumusuporta ang mag-asawa sa isa at ibinabahagi ang himala ng pagsilang mang bagong miyembrong pamilya. Ngunit ang aking asawa, ang 35 taong gulang na si Ramon ay wala kahit saan. Naku, anon sakit. Ang napakalakas na kirot, tila nahahati ang aking balakang, ay nagpalabas ng walang ingay na sigaw mula sa aking lalamunan. Malamig na pawis ang bumalot sa aking balat, nahirapan akong huminga. Sa pinakadulo ng pagdurusa, ang tanging pumapasok sa isip ko ay ang malamig at walang pagmamahal na likod ni Ramon nang lumabas siya sa pintuan ng aming eksklusibong kondominium sa BGC noong umaga. Hoy, nasaan ang aking damit mula sa labanderia? Hindi mo pa naplansa ang aking ekstrang polo? Nang biglang bumaksak ang aking tubig at ako ay nabuwal sa sakit, tumingin lang si Ramon sa akin, naklik ng dila, at ibinaksak ang masalitang iyon. Pasensya na. Pero lumalakas na ang tiyan ko. Oh, tigilan mo ang pagdrama. Nagsisilang ang mababae araw-araw. May mahalagang presentasyon ako ngayon. Sa tingin mo ba ay may oras akong makipagsabayan sa iyo dahil lang sa sakit ng tiyan? Hindi ako makatugon. Sa loob ng 3 taon naming kasal, si Ramon, isang senior manager sa isang nangungunang investment company sa Makati, ay lalong naging malupit sa salita at kilos. Alam mo ba kung sino ang nagdadala ng pagkain sa mesa? Ikaw ay nakaupo sa bahay at nag-iingat ng tahanan tulad ng isang magandang kasambahay. Ito ang kaniyang paboritong parirala. Nang maging full-time housewife ako, kailangan kong pamahalaan ng perpekto ang bawat aspetong kanyang personal na buhay. Kung may isang alikabok sa sahig, sisigawan niya ako. Kung ang pagkain ay hindi ayon sa kanyang panlasa, itatapon niya ito ng direkta sa basurahan sa harap ko. Sa kabilang lahat ng iyon, nagpanatili akong mahina pang pag-asa na kapag ipinanganak na ang anak, magigising ang kanyang pag-aamayin at magiging muli siyang mabuting tao na tulad niya noon. Nanatili akong tahimik at naktiis sa lahat. Ngunit masyadong malupit ang katotohanan. Sa araw ng aking panganganak, nang nagpapakikirot ang kanyang asawa sa sakit, mas inaalala niya ang makulubot ng kanyang polo kaysa sa akin. Sa huli, habang nakikipaglaban sa sakit, ako mismo ang nagutos energy grab at pumunta sa ospital ng Magiza. Haha, marahang hinagod ng nurse ang aking likod, ngunit biglang nababalutan akong kalungkutan at pagkabalisa. Lalong lumalapit ang agwat ng mga tiyan. Nang malapit na kaming lumipat sa delivery room, binabasag ng malakas at mapanghimasok na ringtone ang katahimikan. Ito ay ang smartphone sa bedside table. Maliwanag na nagliliyap ang screen na nakasulat na asawa. Maria, tumatawag ang inyong asawa. Maari ba kayong sumagot? Maingat na nagtanong ang nurse. Ngunit kahit kamay man lang ay hindi na ako makapalawit sa sakit. Hindi ako makasagot, hindi na ako makasalita ngayon. Sa sandaling iyon, malakas na nabuksan ang pintuan ng ward at tumakbong pumasok ang isang matandang lalaki, mabigat na humihinga at may malalaking patak ng pawis sa noo. Ito ay ang aking ama na si Bernardo Reyes. 65 taong gulang na siya. Ilang oras siyang nagbiyahe mula sa Batangas upang makasama ko. Anak ko, magaling ka. Okay lang. Nandito si tatay.
Habang lumalapit ang ama ko at sinubukang hawakan ang aking kamay, muling malakas na nagpatuktok ang telepono. Zing ding ding, pagkakita sa screen, malalim na kumunot ang nong aking ama. Ramon, hindi ka panipaniwala na magtatawag siya ngayon. Maria, hayaan mong sumagot ako para makapag-focus ka sa pahinga. Sinabi niya ito. Kinuha ang aking telepono at pinindot ang sagot ng ang malakas na sigaw ni Ramon ay bumalwak mula sa speaker. Anong oras na? Ang kawalang katarungan at pagmamalupit sa boses na iyon ay nagpigil sa aking ama. Nagulat ang nurse. Si Ramon, na siguradong iniisip na kausap niya ako, ay naglabas ng mas nakakatakot pang mga salita. Katatapos ko lang pumasok sa pintuan. Bakit hindi pa handa ang hapunan? Kasambahay ka lang naman at hindi mo pa magawa ang iyong nag-isang trabaho. Tigilan mo ang pagpapanggap na may sakit para tamat-tamaran at umuwi kang magluto. Inilalabas ng asawa ang kanyang galit dahil hindi pa handa ang hapunan niya habang ang kanyang asawa ay literal na nagtatarong ng buhay na manganak. Nang marinig ang mga salitang iyon, isang nakakatakot na lamig na galit ang lumabas mula sa likod ng aking ama. Karaniwan, ang aking ama ay maamo isang mapagmahal na tatay na umiyak ng maraming luha sa aming kasal, ngunit ang kanyang tingin sa sandaling iyon ay mas matalim at mas malamig kaysa sa anumang aking nakita noon. Dahan-dahan niyang inilapat ang telepono sa bibig at nagsalita sa mababang, mabigat na boses. Napakahangal mo naman, anak. Narinig kong nataranta si Ramon sa kabilang dulong linya. Nanginginig ng katahimikan sa galit ang aking ama. Ang kapaligiran sa kwarto ay naging napakatensyonado kaya sa isang sandali halos nalimutan ko ang sakit ng gatian. Ang magulong ng kapalaran para sa akin at sa aking asawa ay tiyak na lubos na magbabago. Kuya Bernardo, ano ang ginagawa ninyo doon? Ang boses ni Ramon mula sa telepono ay biglang nabasag, maliwanag na nagulat. Ito ay isang awa-awang reaksyon. Mahirap maniwala na nanggaling ito sa parehong mapagmataas na taong katatawag lang kanyang asawa na kasambahay. Ngunit ang galit ng aking ama na si Bernardo Reyes ay hindi madali ang mapapawi. Ano ang ginagawa ko? Ang aking anak ay nagtatarong ng buhay para manganak. Natural, dapat nandito ang magulang. Ngunit mas mahalaga, Ramon, ano eksakto ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Ang mababang, matalas na boses ng aking ama ay nakakalat sa kwarto. Nakahiga ako, pinipigilan ang alon ng matian. Desperadong nakikinig sa usapang ito. Bahagi ko ay gustong sabihin, tatay, okay lang. Huwag kang mag-alala dahil sa akin. Habang ang ibang bahagi ay naghihintay-hintay. Sige, turuan mo siya. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, si Ramon ay nagbigay ng tuyo. Pinipilitang tawa, sinusubukang kontrolin ang sarili. Oh, haha, biro lang iyon. Si Maria ay medyo natamat na kamakailan, kaya kailangan kong maging mahigpit sa kanya, kung hindi ay hindi siya gagawang gawaing bahay. Ito ay isang educational moment. Alam mo, kailangan ang disiplina. Ang salitang disiplina ay tumusok sa aking dibdib tulad ng kutsilyo. Para kay Ramon, hindi ako ang kanyang minamahal na asawa. Isa lamang akong hindi gumaganang kasangkapan, isang bagay na nilikha para sa kanyang serbisyo. Noong unang panahon, si Ramon ang elitista ng Maynila na kinaiinggitan ang lahat. Nakapagtapos siya sa isang prestihiyosong pamantasan at masipag na nagtatraba sa isang malaking consulting firm. Sa una, siya ay matamis, matalino at kaakit-akit. Kahit ang aking mamagulang ay nasabik, nagsasabing siya ay halos masyadong mabuti para sa akin. Ngunit ilang buwan lang mula nang pumirma kaming ang kasal na sertipiko, ipinakita niya ang tunay niyang mukha. Nagsimula ito sa malilit na reklamo tungkol sa paraan na aking paglilinis. Unti-unti itong naking pakwasak na aking pagkatao. Wala kang tunay na karanasan sa buhay. Dapat mong maunawaan na ikaw ay isang parasito na nabubuhay sa aking kita. Bago ako napagtanto, naging isang anino na ako na namumuhay araw-araw sa takot at pag-iingat sa tabi niya. Biro? Tinatawag mo ang aking anak na kasambahay at inutusan siyang umuwi at magluto, at sa tingin mo,
Maari ba itong tawaging biro? Ang boses ng aking ama ay lalong tumaas. Ang aking ama ay taong ng lumang paaralan, hindi masalita, ngunit may matibay na pakiramdam ng katuwiran. Pinahahalagahan niya ang pamilya ng higit sa lahat. Para sa isang tao tulad niya, ang mga komento ni Ramon ay ganap na hindi mapatawad. Makinig, Kuya Bernardo, maging makatotohanan tayo. Dati, nagsisilang ang mababae sa bukit sa pagitan ng pag-ani. Pinadrama lang ni Maria ang sitwasyon. Bukod pa rito, mayroon akong presentasyon bukas na nagkakahalaga ng 100,000,000 piso. Iminumungkahi mo ba na gumastos akong magdamag na hawak ang kanyang kamay at mabigo sa trabaho ko sa opisina? Hindi iyon responsible. Sa boses ni Ramon ay walang ni isang pag-alingaw ngang pagsisisi. Ipinagmamalaki pa niya kung gaano kahalaga ang kanyang trabaho. Hinahamak ang aking ama na itinuturing niyang isang hindi nakapag-aral na manggagawa, masyadong hamak para maintindihan. Ramon, seryoso ka ba? Ganap na seryoso. Hindi ako ang inyong lumang henerasyon. Ako ay lubos na makatuwiran. Ang trabaho ni Maria ay suportahan ako para makapagpakita ako ang pinakamataas na kakayahan. Iyon ang kanyang kapalit sa eksklusibong pamumuhay na ibinibigay ko sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pagkabigla at kalungkutan ay napakalubha kaya pati ang aking mga labi ay nagbukas at naglabas ng ungol. Ramon, tunay ba akong ganun para sa iyo? Napigil kong sabihin sa isang paos na boses. Ang sagot mula sa speaker ay gelo. Maria, narinig mo ba? Makinig ka, tahimik ka at gawin ang iyong trabaho. Ang pagtakbo sa iyong ama para diretsuhang magreklamo sa akin ay nagpapatunay lamang kung gaano kakababaw. Kaya naman ang iyong ama ay natigil sa pamamahala ni isang hamak na negosyo sa konstruksyon at hindi kailanman makakabot sa kahit saan. Ano ang sinabi mo? Nanginig ang kamay ang aking ama sa galit. Hindi lang siya nag-insulto sa akin, ininsulto pati na rin ang aking ama. Ang aking ama ay nagpapatakbong isang maliit na lokal na negosyo sa konstruksyon sa Batangas. Siya ay isang artisanong self-taught na nagmula sa pinakamababang antas. Mula sa pananaw ng makintap na corporate elite ng Maynila tulad ni Ramon, maaring siya ay mukhang isang hamak, walang kabuluhang nilalang, ngunit para sa akin, siya ang pinakamarangal at pinakamabuting ama sa mundo. Makinig, Kuya Bernardo, mayroon akong business dinner kasama ang mga kliyente. Kakain ako ng steak sa restaurant at ikaw, Maria, manganak ka na ng maaga at bukas ng umaga ay nandun ka na sa bahay. Naipon na ang aking malabadang damit. Itinatapon ang mahuling salitang iyon tulad ng basura. Binitin ni Ramon ang tawag. Ang walang laman na elektronikong tunog na pinutol na tawag ay tahimik na nakakalat sa kwarto. Ang nurse ay lubos na nagulat kaya hindi na siya makapagsalita. Tahimik na patuloy na hinagod ang aking likod. Pasensya na, tatay, hindi ko masabi sa iyo kung paano niya ako tinatrato. Hindi huminto ang mga luha. Ang kahirapan na pumunit sa aking puso ay mas masahol pa kaysa sa sakit ng panganganak. Ang pamilyang nais kong itayo ay naging isang bahay na gawa sa mga baraha. Tahimik na inilagay ngang aking ama ang aking telepono sa bedside table. Ganap na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha kumpara sa kanyang nakaraang pagsaboh ngalit. Ngayon ay panatag siya at malamig, tulad ng ilalim ng malalim na karagatan. Maria, okay lang. Hindi ka na kailangang magtiis ng kahit ano pa. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng kaligtasan, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang nakakatakot na pakiramdam na malapit na magsimula ang isang bagay na nakakatakot. Dahan-dahang hinablot ng aking ama ang isa pang smartphone mula sa bulsa ng kanyang jacket. Tila nag-isip siya, isang hamak na nagpapagal na manggagawa lang ako. Palagay ko, panahon na para turuan siyang leksyon. Ang taong tinatawagan ng aking ama ay konektado sa isang bahagi ng kanyang buhay na wala akong alam. Oh, ako ito. Ilipat na natin ang operasyon ng mas maaga. Target, Ramon. Ang malamig na utos na lumabas sa labi ng aking ama. Sino talaga ang aking ama at ano ang balak niya para kay Ramon?
Habang nilululon akong matinding alon ng matiyan tiyak sa isang bagay, ang countdown sa ganap na pagkawasak ni Ramon ay sinimulan na. Oh, ako ito. Ilipat na ang operasyon. Target. Ramon. Ang tahimik na ang tahimik na balaot ng hindi inaasahang banta ay nagpabigla sa akin kahit sa gitnang sakit. Tatay. Sino ang kausap mo? Napigil kong mazambit. Bahagyang nakunan ng sakit ang mukha ko, ngunit agad na bumalik ang aking ama sa kanyang karaniwang malambing na ngiti. Huwag kang mag-alala, anak. Humingi lang ako sa isang matandang kaibigan na tingnan ang ilang impormasyon. Marahang hinagot ng kanyang mainit na kamay ang aking buhok. Ang kanyang kamay ay mainit. May magaspang at maputlan na palat na katangian ng isang manggagawa na gumugol ng nga dekada sa construction site. Isa pang matinding sakit ang tumusok sa akin. Malapit na kaming lumipat sa delivery room. Ang tanging magagawa ko ay kumapit sa kumot at tiisin. Hindi ko na magawa pang magsalita. Nakaharap na ako sa pinakamataas na pisikal na sakit sa aking buhay, nag-isa, at sa sandaling iyon singdingding ang walang habas na ringtone ay muling kumalat sa kwarto. Sa screen ay lumitaw, asawa. Siya ang huminto sa tawag. Agad na kinuhang aking ama ang telepono at tahimik na pinindot ang sagot. Iniwan ito sa loudspeaker. Maria, nasaan ang aking silver tea clip? Mula sa speaker ay lumabas ang masalita walang pagbabagala sa kalusugan ng kanyang asawa o humingi ng tawad. Ito ay isang irritable na boses na nag-utos sa lokasyon ng kanyang alahas. Sinabi ko na sa iyo, ito ang aking swerteng tie clip para bukas na presentasyon. Hindi ko ito mahanap dahil hindi mo tinayos ang drawer. Sagutin mo ako, sa harap ng lubos na makasariling sigaw na ito, maari lamang akong pumiyong sa kawalan dahil hindi ako makapagsalita. Ang aking ama ay sumagot para sa akin sa mababang, malamig na tono. Ramon, seryoso ka bang tumatawag para magtanong tungkol sa tie clip habang ang iyong asawa ay nagtatarong ng buhay na nagdadanas ng sakit ng panganganak? Si Ramon ay malakas na naklik ng dila sa kabilang dulong linya. Amang iyon uli. Ibigay kay Maria ang telepono. Wala kang silbi sa akin. Sinabi ko sa iyo, hindi siya makapagsagot, hindi siya makapagsalita. Parang artista. Sakit ng tiyan lang iyan. Ang tie clip ko ay mas mahalaga ngayon. Ang boses ni Ramon ay puno ng halatang panunuya. Nag-asal pa siya na tila nasa itaas siya. Para sa amin ng mga corporate elite, ang hitsura ay aming dugo. Nagsasalita tayo ng daan-daang milyong piso na maaring mapataas bukas. Ang nag-iisang trabaho ni Maria ay suportahan ako ng perpekto. Ang katunayan na kahit iyon ay hindi niya magawa, ay nagpapatunay na siya ay isang ganap na walang kakayahang babae. Walang kakayahan, sabi mo. Isang makintap na kasambahay na pabigat lang. Sa palagay ko, ito ay salamin ng kung paano ninyo siya pinalaki ng hindi maayos. Ipinanganak siya sa mga magulang na walang edukasyon at klase, kaya inaasahan ko na hindi ito maiwasan. Ito ang huling insulto. Tinatrato niya hindi lang ako kundi pati na rin ang aking ama na nagsipagtrabaho ng husto para palakihin ako bilang basura. Luhangang hindi mapigilan na kabiguan ay dumaan sa aking mukha. Gusto kong sumigaw ng tugon. Huwag mong insultuhin ang aking ama. Ngunit dahil sa matinding sakit at matinding stress, ang aking lalamunan ay nagawang mag-ungol lang isang hulong boses. Makakaiyak lamang ako at manatiling tahimik, ngunit ang aking ama ay hindi sumabog. Hindi tulad ng nakaraan, hindi siya sumigaw ng pagtugon. Nagtatanong lang siya ng isang malamig na tanong na parang lumalakad ka sa manipis na yelo. Corporate elite. Tama ka. Isang simpleng tao lang ako na nagpapatakbo ng malit na construction firm. Natutuwa akong natuklasan mo na ito sa wakas. Kaya, ipasa sa kanya. Ngunit, Ramon, ano ang gagawin mo kapag ang pundasyon ng iyong elite na katayuan ay gumuho na sa ilalim ng iyong nga paa? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngumisi si Ramon, nagtatawang mapangsuhay.
ang presentasyon na itinuturing mong karera mo bukas, ang proyektong Rublevo Hills Residential Development. Nang lumabas ang salitang iyon sa labi ng aking ama, naramdaman kong natigil ang kapaligiran sa kabilang dulong linya. Maliwanag na narinig ko si Ramon na humingal sa speaker. Paano ninyo nalaman ang pangalan ng ganap na sikreto na proyekto? Nagtatatalo si Ramon. Hindi ko kailanman tinalakay ang madetalye ng aking trabaho kay Maria. Well, alam mo, ang gayong mga hamak na manggagawa tulad namin ay nakakarinig ng mga usap-usapan. Halimbawa, ang usap-usapan na ang project coordinator ay gumamit ng lubos na kasuklam-suklam na illegal na presyon sa mga subcontractor. Ang kayabangan ni Ramon ay nawala sa isang kisap mata. Bakit alam ng isang simpleng kontraktor mula sa probinsya ang pangalan ng ganap na sikreto na proyekto ang pinakamalaking kliyente ng kanyang kumpanya? At higit sa lahat, bakit niya alam ang maruming paraan ng extortion na ginagawa ni Ramon sa likod ng entablado? Oy, ang boses ng aking ama ay bumabang isang oktaba, nagdadala ng mabigat at nakakatakot na bigat. Hindi ito ang boses ng malambot na ama na kilala ko, parang isang ganap na kapangyarihan ng isang taong nasa pinunong isang malaking imperyo. Inaabangan ko ang iyong presentasyon bukas. Tiyakin mong hindi mapupunta ang lupa sa ilalim nga iyong manggapaa. Sandali, Kuya Bernardo, sino ka talaga? Walang awang pinutol ng aking ama ang panik na boses ni Ramon at tinapos ang tawag. Humihingal, nagulat na tumingin ako sa aking ama. Ang kanyang likod ay mukhang mas malaki at kaakit-akit na nakakatakot kaysa dati. Anong eksakto ang kumikilos sa anino, malayo sa aking o sa aking asawang pagunawa? Okay Maria, kalimutan ang hamak na taong iyon ngayon. Mag-focus ka lang sa buhay na naghihintay sa iyo. Isang matalas na liwanag ang kumislap sa mata ng aking ama. Ang malamig na sterile na lampara ng delivery room ay walang awang nagliwanag sa aking mukha. Malalim na hinga, Maria. Bumuga. Ang boses ng OBJN ay umaling-awngaw, tila mula sa dulo ng mahabang lagusan. Ang mga tiyan ay ngayon ay mas mababa sa 1 minuto. Ang aking katawan ay nasa kapangyarihan ng matinding sakit, hindi katulad ng anumang naranasan ko sa buhay. Sakit, tatay. Nakatayo sa tabi ng delivery bed. Ang aking ama ay may napakalaking lakas na kumukupit sa aking pawis na kamay. Ang kanyang makapal, mainit at maputlan na mga kamay mula sa maraming taon ng pagtrabaho ay ang tanging mainit na nagpanatili sa aking kumukupas na kamalayan sa mundong ito. Sa ekstremalidad na ito, mula sa aking bag na itinatapon sa sulok ng kwarto, muli namang tumunog ang sumpang ringtone na iyon. Ding ding ding. Nang makita ang bag, kinuhang aking ama ang smartphone na may pakasuya. Sa screen, siyempre, nakasulat, asawa. Pinindot ng aking ama ang sagot button at tahimik na inilagay ito sa loudspeaker. Agad-agad, ang matalas na, nakakulong sa panik na boses ni Ramon ay pumutok sa mainggat na hangin ng delivery room. Hoy, ano ang ibig sabihin niyon kanina? Ibigay kay Maria ang telepono, ang matandang lalaking iyon. Sa kabilang dulong linya si Ramon, lubos na napapanik. Ang maskara nga mapangakit at mapagmataas na elite na suot niya para sa labas na mundo ay ganap na nalaglag. Naiwan lang ang isang lubos na pangit na tao na nagmamalasakit lamang sa pagligtas ng kanyang sariling balat. Narinig mo ba ako, Maria? Ipinakita mo ba sa iyong lalaking ama ang aking mga project file? Tinatanong ko, ikaw, walang silbing housewife, nagsitsi, ching ba sa aking home office? Nalulumong sa sakit, hindi ko mapag-isipan ang isang sagot, malakas ko lang na umiling-iling. Ni minsan sa aking buhay hindi ako pumasok sa kanyang home office. Kahit ipinagbawal niya sa akin ang pagpasok doon para sa anupaman maliban sa vacuum, akala niya ay pagpapatunay ng pagkakasala ang aking katahimikan at lalong lumakas ang maverbal na insulto ni Ramon, hindi mapagpasalamat. Sa tingin mo, sino ang nagpapahintulot sa iyo na mamuhay sa magandang tsondo sa Maynila at kumain ng 3 beses sa isang araw? Ako, ang elite.
isang nagtapos sa isang prestihiyosong universidad na naawa sa anak ng isang karpintro na may simpleng diploma lamang at hinila kamula sa lusak. Ngumiti ako ng walang salita. Ang aking lalamunan ay napakalipas na kaya halos hindi ko malakas na makayak. Ang verbal na kutsilyo na itinapon ng asawang minahal ko noon at pinagasalan ay pumupunit sa aking puso. Ito ay mas masakit kaysa sa pisikal na sakit na pumupunit sa aking laman. Hinila kamula sa lusak, taga-probinsya. Tunay niyang tinitingnan mula sa itaas pati na ang aking pamilya bilang basura. Hindi ko alam kung saan at paano narinig na iyong mga magulang ang sikreto na pangalan ng proyekto, ngunit alam kong ito ay buraot lang, malamang ay hindi sinasadyang narinig niya ang ilang manggagawa na nagreklamo. Kailangan pa niya ng 100 taon bago subukang i-blackmail ako. Isang agos ng paginsulto batay sa klase at walang lalamang banta ang lumabas sa bibig ni Ramon. Ang manur sa doktor sa kwarto ay nanatiling tahimik sa ganoong kalupitan. Tinitigan ang smartphone ng walang saya. Makinig ka sa akin, Maria. Kung ang presentasyon ko bukas ay maapektuhan sa kahit anong paraan, ikaw ay magbabayad para doon. Agad akong mag-ayos ng diborsyo, at huwag ka pang mangarap ng anumang alimonia. Maari kang kumuha ng bata sa iyong tiyan, gumapang pabalik sa kubo ng iyong ama, at mamuhay ng mahirap habang buhay, ang bata sa iyong tiyan. Ganun niya tinawag ang aming minamahal na anak. Sa sandaling iyon, may nabali at ganap na gumuho sa loob ko. Ang taong ito ay walang karapatang maging ama, at walang karapatang maging asawa. Iyon lang ang gusto mong sabihin. Hawak ng mahigpit ang aking nanginginig na kamay, ang aking ama na si Bernardo Reyes ay nagsalita sa isang boses na malamig tulad ng yelo. Oh, ikaw pa rin ang nakikinig. Matanda, makinig ng mabuti. Isang malaking pagkakamali ang iyong ginagawa. Tahimik na pinigilan ng aking ama ang sigaw ni Ramon na may malamig ngunit makapangyarihang kalmado. Sa tingin mo ba, narinig ko ang mga usap-usapan mula sa mga subkontraktor? Hindi. Mali ka. Ano? Ang construction firm na hinama mo bilang magahama na manggagawa. Kailanman mo bang subukang alamin kung sino talaga ang chairman at founder ng Grupo Tayong Matatag, ang general contractor at pinakamalaking kliyente ng iyong kumpanya? Isang patetik na ungol ang lumabas mula kay Ramon sa kabilang dulo ng linya. Grupo Tayong Matatag. Alam ng lahat ang pangalang iyon, isang napakalaking Pilipinong konglomerat, isang higante na kumukontrol sa malaking bahagi ng ekonomiya, real estate at konstruksyon ng bansa. Imposible. Kahit ako ay nanatiling nakatingin sa profile ng aking ama, hindi makapaniwala ang aking mga tainga. Panahon na. Hintayin ang susunod na umaga. Anak, masisiyahan akong sirain ang iyong mapagmataas na ilong. Tinapos ulit ng aking ama ang tawag at sa pagkakataong ito, ganap niyang pinatayin ang aking smartphone. Muli ay nanatiling tahimik ang delivery room. Okay Maria, panahon na. Tinanggal ni tatay ang lahat ng ingay. Bigyan mo ako ng malusok na apo. Kasabay ngam nga salitang aking ama, isang pinakamatinding tiyan ang tumusok sa aking katawan. Noon tinipon ko ang lahat kalakas ko, ganap na nakatuon sa pakikipaglaban para dalhin ang bagong buhay sa mundong ito. At nang sa wakas ay natapos ang mahabang habi, ang umakan pahuhukom kung saan ang lahat ay tiyak na mababaliktad ay mabilis na lumalapit. Ang orasan ay nagpapakita nga 6:00 ang umaga. Ang tila walang katapusang gabi ay nagbago ngang bukang liwayway, at ang maputlang liwanag ng umaga ay bumabasag sa maliit na bintana ng delivery room. Ngunit para sa akin, ang liwanag na ito ay hindi mukhang palatandaan ng pag-asa. Haha, mahigit 10 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang panganganak. Matagal na ang nawala ang aking lakas. Ang kamalayan ay nabalot ng manipis na pelikula. Ang mga alon ng sakit ay lalong lumakas, ngunit halos hindi na lumago ang aking dilation. Ang aking mukha, basang pawis at luha, ay nahiwalay sa sakit habang patuloy akong humihingal. Kahit ang lakas na sumigaw o sumpain ang aking asawa ay nawala na. Maria, huwag sumuko. Ang tibok ng pusong bata ay bahagyang bumagal. Maglalagay kami ng oxygen mask. Ang urgenteng sigaw ng nurse,
pinipindot ang malamig na plastik na mask sa aking mukha. Munting anak, patawarin mo ang nanay mo, wala nang lakas si nanay. Habang kumukupas, desperadong nakipag-ugnayan ako sa aking anak, sa aking isipan. Ang aking ama na si Bernardo Reyes ay tinawag ng nababahalang doktor palabas ng ward para talakayin ang susunod na hakbang. Iniwan akong mag-isa sa hindi matatagalang sakit at pag-iisa sa sandaling iyon. Maria paumanhin. Ngunit sa ward ay nakmamadaling pumasok ang isang batang administrator. Hawak niya ang wireless na telepono ng ospital. Ang iyong asawa ay patuloy na tumatawag sa pangunahing numero ng ospital, malakas na sumisiga. Sinasabi niyang pinatayin mo ang iyong telepono at ito ay isang ganap na emerhensiya at kailangan naming ikonekta siya kaagad. Naramdaman kong umalis ang dugo sa aking mukha. Emerhensiya, may nangyari ba sa kanya? Sa nangingining na kamay, umabot ako at kinuha ang telepono mula sa nurse. Hello, bulong ko sa isang paos na boses at ang sumisigaw na boses ni Ramon ay halos bingi ako. Napakaingay Maria, bakit naka-off ang iyong telepono? Ano eksakto ang nangyari? Habang nakikipaglaban sa sakit, naghanda ako para sa kanyang susunod na mga salita. Ang aking sapatos. Ang aking nakalakad na sapatos. Sinabi ko sa iyo ng milyon-milyon na beses na magpalit ng putsa ang maiyon hanggang sa magliwanag at ilagay ng direkta sa tabing ang pintuan. Bakit nasa kailaliman ng aparador ang maito? Pinalagay mo akong gumastos na 5 minuto para hanapin ang maito. Ang kanyang sapatos. Ito ang ganap na emerhensya na nag-abala sa switchboard ng ospital habang ang kanyang asawa ay nanganayip sa buhay habang nanganganak. Makinig dahil sa kaguluhang pinanggalingan mo kagabi na may sakit, ang lahat ng aking gawain ay nakakalito. Sinabi ko sa iyo, bukas ang presentasyon ko sa daan-daang milyon para sa grupo tayong matatag. Ang buong karera ko ay nakasalalay. Wala akong masabi. Ang ganap na pagkamakasarili, ang ganap na kawalan ng kahit kaunting pagmamahal sa akin, ito ay nagpapasira lamang ng aking isipan. Tahimik na mga luha ang dumaan sa aking mapisngi at bumaksak sa unan. Makinig ng mabuti. Nasa limitasyon na ako. Ang isang babae na mababa ang uri na hindi makapagpanatili ng karaniwang gawaing bahay ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Kapag matagumpay ang aking presentation bukas at nakakuha ako en promosyon bilang senior partner, pilitin kitang agad pumirma ngang dokumento ngang diborsyo. Gumapang pabalik sa iyong lalaking ama na may batang iyan at mamuhay sa kahirapan habang buhay. Nang isahan ay itinapon ni Ramon ang mga salitang iyon at binitin ang tawag bago pa man ako makatugon. Ang patay na elektronikong tunog ay umalingaw-ngaw sa malalim ngang aking makatainga. Hindi na ako kaya. Ganap na nasira ang aking isipan. Beep, beep, beep. Biglang nagsimulang maningal ang fetal heart rate monitor sa tabi ko. Ang matinding stress at kawalan ng pag-asa ko ay nakarating sa anak sa aking sinapupunan. Ang tibok ng puso ng bata ay mabilis na bumababa. Maria, huwag sumuko, doktor. Doktor, dali dito. Sumigaw ang nurse. At agad na naging panik ang delivery room. Mabilis na lumayo ang aking kamalayan. Naging madilim ang paningin sa makapal na gabi. Patawarin mo ako, munti ko. Nang malapit na akong ganap na mawalan ng malay, biglang nabuksan ng maingay ang pintuan at ang aking ama ay tumakbong pumasok na maputlang mukha. Nang makita ang nakpipiwit na monitor at ang telepono na nalaglag mula sa aking mahina na kamay, tila agad niyang naunawaan ang lahat. Ramon, ang boses na lumabas sa lalamunan ng aking ama ay mababa, nakakatakot na pag-ugong, katulad ng isang lindol. Niyakap niya ang aking nanlalamik na kamay sa dalawang kamay at malakas na sumigaw sa aking tenga. Maria, huwag sumuko. Huwag hayaang alisin ng isang taong katulad nito ang iyong buhay. Ayusin ni tatay ang lahat. Ipinangako ko. Samantala, sa isang premium na gusali sa pinakagitnang Maynila, nakasuot ng kanyang pinakamahusay na terno, si Ramon ay nakatayo sa harap ng pintuan ng boardroom para sa pinakamataas na pamamahala. Sa kanyang mukha ay isang bukas, mapagmataas na ngiti.
Ang tanga, malamang ay umiyak na ngayon, mag-iya-iya pa man, mula sa araw na ito, ipanganganak akong tunay na Panginoon Sansinukob. Inaayos ni Ramon ang kanyang kurbata ng may ganap na kumpiyansa at itinutulak ang mabigat na pintuan ng kahoy na narra. Sa kwarto ay nagtitiyak ang isang nakamamatay na katahimikan, punong nga executive ng kanyang sariling kumpanya. Ngunit nang ang paningin ni Ramon ay nahulog sa taong nakaupo sa espesyal na upuan, ang upuan na nakalaan para sa mga chairman grupo Tayong Matatag, ang lahat ng dugo ay umalis sa kanyang katawan. Ang makapal na tumpok ne file ne presentasyon ay nalaglag mula sa mga kamay ni Ramon, nakakalat sa sahig ng may mababang tunog. Isang ganap na imposibleng figura ang naghihintay sa kanya, ang taong magtatarong na sistematikong sirain ang mapagmataas na buhay ni Ramon hanggang sa pundasyon. Beep, beep, beep. Sa delivery room, ang walang tigil na alarm ng monitor at ang matensa na boses ng mga doktor ay nakpakalit sa hangin. Maria, huwag sumuko. Ang bata ay nagdurusa. Sa kabila ng kadesperadong pakiusap ng kanurse, hindi ako makatuhon. Humihingal ng mababaw sa oxygen mask, wala pa sa akin ang pagnanais na buksan ang matalukap ng mata. Ang bigat na mga salita na inihagis sa akin taga-probinsya, makintap na kasambahay ay umaali-aligid sa aking ulo tulad na isang sumpa. Nawala ang kakayahan ng aking mga vocal cord na bumuo kahit ng sagot. Sa malalim na katahimikan, nakikipaglaban lang ako sa ilalim ng kadiliman, sinusubukang pangalagaan ang aking kumikislap na apoyng buhay. Sa tabi ko, tahimik na nakatayo ang aking ama. Doktor, mangyari na, iligtas ang aking anak at ang aking apo. Nakikiusap ako sa inyo. Ang profile na aking ama nang yumukot siya ng mababa ay hindi na ang profile na isang nagulat, nag-aalala, na ama. Ito ang mukha na isang ganap na autoridad, gumawa na isang malamig na kalkuladong desisyon. Umalis ang aking ama sa kwarto ng ospital at tahimik na umupo sa isang itim na Alphard na may driver, naghihintay sa likod na pasukan ng ospital. Samantala, sa itaas na palapag ng isang may nilang gusali, si Ramon ay kumpiyansang itinulak ang mabibigat na pintuan ng boardroom. Klop! Sa susunod na segundo, ang tumpok malalim na file ng presentasyon ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay, trahedyang nakakalat sa marmol na sahig. Bakit kayo nakaupo doon? Ang gamata ni Ramon ay pumunong dugo. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa figura sa espesyal na upuan at sumiga. Sa kwarto ay nakatayo ang lahat ng pinakamataas na partner ng kanyang kumpanya at mga executive ng kanilang pinakamahalagang kliyente. Grupo Tayong Matatag. Sa natitigil na katahimikan, ang taong komportableng nakaupo sa chairman seat ng Grupo Tayong Matatag ay hindi nakasuot ng kanyang karaniwang flannel na polo at work boots, nakasuot siya ng custom-made na suit. Ang kanyang mamata ay nagpapakita ng isang matalim na tingin. Ito ay ang aking ama. Bantay, ano ang ginagawa ninyo? Palabasin ang matandang lalaking probinsyanong iyon sa ganap na panik na sigaw ni Ramon tulad ng isang baliw. Ito ang ama ng aking asawa. Isang mahirap na foreman lang siya mula Batangas. Inistorya siya bilang tagalinis. Makinig kayo sa akin, isang elite na partner ako. Hindi ko hahayaan na ang mababang uri ay makasira ng aking presentasyon ng daan-daang milyon. Palabasin siya. Nagbubuga ngalaway si Ramon habang nagagalit, ngunit ang magabantay sa pintuan ay hindi gumalaw. Ang hangin sa kwarto ay napakalamig. Ang direktang boss ni Ramon, ang CEO ng kanyang kumpanya, ay tumayo, ang mukha niya ay halos putla at sumigaw sa nanginginig na boses. Ramon, paano mo naahas na sabihin iyon? Lumuhod ka at huminghi ng tawad kaagad. Ano? Tungkol sa ano ang sinasabi ninyo? Bakit isang elite ng Maynila dapat akong lumuhod sa harap ng taong iyon? Tumahimik ka, tanga. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Ang boses ng CEO ay halos nakpayanig sa makasalaming dingding na boardroom. Ito ang founder ng Grupo Tayong Matatag, ang pinakamalaking real estate conglomerate ng bansa,
Chairman Bernardo Reyes. Siya mismo ang ginuang Bernardo Reyes. Ano? Ang lahat ng ekspresyon ay nawala sa mukha ni Ramon. Ang kanyang balat ay naging kulay lupa. Ang hari ng grupo Tayong Matatag. Ang taong nagpapatakbo ng hamak na construction firm. Tumingin siya kay Ramon. Ang matuhod nito ay nanginginig ng kaya ay nagtatampal na ang isa't isa. Dahan-dahang binuksan ni Bernardo Reyes ang bibig. Lokal na construction firm. Hobbies lang iyan ko. Hindi mo mabubuo ang isang magandang lungsod kung hindi mo alam ang amoy ng tunay na konstruksyon at mabibigat na trabaho ng mga tao sa lupa. Ang kanyang mababang, mabibigat na boses ay walang awang tumusok sa airdrum ni Ramon. Ang aking anak ay nahanap ngang isang lalaki na mamahal sa kanya ng ganon ang sarili niya, hindi para sa titulo ng tagapagmana ng Tayong Matatag o ang kanyang trust fund. Kaya ganap naming ikinubli ang aming pinagmulan at siya ay nag-asawa sa iyo bilang anak ng isang simpleng panday. Ngunit kahit sa aking pinakamasamang panaginip, hindi ko inakala na ikaw ay magiging ganitong hindi mapapatawad na basura. Bumaksak si Ramon na isang abang bungkos sa sahig. Ang pinagmumulan ng lakas ng kanyang karera, ang pinakamataas na tagapamahalang nagmamay-ari ng isang napakalaking conglomerate na hindi niya kayang labanan sa anumang pagkakataon. Ito ang taong muli niyang ininsulto ng maraming beses, tinatawag na probinsyanong, aba at basura. Ang taong literal na isang oras na ang nakalipas ay tinawagan niya para ipahayag na ihihiwalay niya ang kanyang anak. Well, ang aming elite corporate player, Ramon, ang mamatang aking ama ay kumislap ng matalim tulad ng isang agila na handang basagin ang lig ng kanyang biktima. Lahat ng maruming gawain na ginawa mo sa likod ng entablado sa mga subcontractor ng proyektong ito, lahat ng ito ay nakarating sa aking matainga. Hayaan mo nating marinig ang iyong makatwiran. Huwag kang magmadali. Ang hangal na asawa ay humipo sa likod ng kaliskis ng chairman ng grupo Tayong Matatag. Nakalok sa isang saradong kwarto na walang paglabas, bakaliha al-an nalo, namala na al-alan, manalanan, naman na al-ala. Ang tunay na pagkawasak ni Ramon ay nagsisimula pa lamang. Kuya Bernardo, ibig sabihin, ginung chairman, ito ay isang misunderstanding. Sa maluho na boardroom si Ramon, na ilang sandali pa lang ay nag-ugali tulad ng Panginoon ng San Sinukob, ngayon ay nakahiga sa marmol na sahig. Ang buong katawan niya ay matinding nanginginig. Ang pawis mula sa kanyang noo ay tulad ng isang talon. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo, habang desperadong iniiling ang kanyang ulo, nakatingin sa kanya mula sa kanyang trono. Ang mamatang aking ama ay walang emosyon at malamig, tulad ng isang glacier. Misunderstanding. Narinig ko iyon mismo. Nang tawagin mo si Maria na walang silbing kasambahay at ako ay isang probinsyanong taga-bundok. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na iyon ang lahat ay pag-ilusyon ko? Hindi iyon. Gusto ko lang si Maria na maging isang karapat-dapat na asawa para sa isang elite executive. Gumamit lang akong matigas na pagmamahal para turuan siya. Ito ay dahil sa pagmamahal, isinumpa ko. Ang transparent na mga paliwanag na lumabas sa bibig ni Ramon ay nagpagalit sa kanyang sariling CEO at sa ibang mga partner. Ang realisasyon na ang rising star ng kanila firm ay nagdusa ng hindi may larawang emosyonal na pang-abuso sa mahal na anak ng chairman ng grupo Tayong Matatag ay nagpagalit sa kanila. Sa parehong oras sa delivery room, ang monitor ng tibok ng puso ay tumibok sa isang irregular na ritmo. Nakahiga ako sa higaan. Ang oxygen mask ay nasa akin pa rin, halos nasa ilalim ng aking kamalayan. Maria, buksan ang inyong mga mata. Desperadong tinampal ng nurse ang aking pisngi, tinawag ang aking pangalan, ngunit ang aking katawan ay naging kulay abuhan. Hindi ko may galaw kahit isang daliri, kahit ang matinding sakit ng panganganak ay kumupas. Ang tanging nangingibabaw sa aking pag-iisip ay ang malamig, malupit na boses ng aking asawa na narinig ko sa telepono ilang oras na ang nakaraan. Ang isang babae na mababa ang uri na hindi kayang pamahalaan ang karaniwang gawaing bahay ay hindi karapat-dapat maging asawa ko. Ang masalitang iyon ay kumukupit sa aking puso tulad ng isang bisik. Gusto kong sumigaw, bakit dapat kong dumaan sa ito?
Bakit ang aking nanganganak na anak ay dapat itaboy? Gusto kong ilabas ang aking galit, ngunit ang aking lalamunan na naabot na ang ganap na limitasyon ay makakagawa lamang ng isang mahina, paos na ungol. Makakayak lamang ako at manatiling tahimik. Ang walang ingay na kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang pinuputol ang mga huling-uling ng aking buhay. Sa boardroom, si Ramon ay hysterikal na tumatawa. Ahaha, totoo iyon, Maria. Bigyan mo ako ng tawag kay Maria. Ginagawa niya ang lahat ng sinasabi ko. Kapag sinabi ni Maria na pinapatawad niya ako, dapat umatras ang chairman. Bigyan ako ng telepono ni Maria. Lahat kayo ay makikinig sa kanya. Ilang oras pa lamang nakalipas na tinawag niya akong basura. Nang ako ay nasa bingit ng kamatayan, nagalak siya. Ngunit nang siya ay dinurog ng tunay na kapangyarihan, ganap na tumalikod siya at nagmakaawa para sa kaligtasan sa kanyang asawa. Ang kanyang kawalang hiya ay napakalalim na naawa na lang ako sa kanya. Maria, mayroon ba kayong huling salitang nais sabihin sa kanya? Maingat na tinanong ng kalihim. Dahan-dahan akong umiling ng ulo, hinawakan ang mainit na pisngi ng aking natutulog na anak. Lumingon ako mula sa telepono. Wala akong sinabi, hindi siya karapat-dapat ng sumpa, hindi siya karapat-dapat ng tawad. Ang aking ganap na katahimikan ay ang aking huling walang hanggang paalam sa kanya. Naintindihan ang kahulugan ng aking katahimikan. Ang aking ama ay simpleng nagsabi, naintindihan ko. At walang awang tinapos ang tawag. Maria, bakit ka hindi nagsasalita? Nang tumunok ang tunok, si Ramon ay umabot ng kamao sa sahig at sumiga. Ang realisasyon na siya ay ganap na hindi pinansin at inabandona ng kanyang asawa ay sa wakas ay sinira ang kanyang manipis na pride. Sa kasamaang palad, Maria, ganap kaniyang nabura sa kanyang buhay, malamig na sinabi ni Bernardo Reyes. Ang mga nahihintay na ahenta ng NBI ay sa wakas ay itinayo si Ramon sa kanyang napaa. Click! Ang malamig na bakal na mga posas ay nagsilid sa kanyang mga pulso. Bitawan ninyo ako. Hindi. Ako ay isang elite. Kung arestuhin nila ako, tapos na ang aking buhay. Rima. Rima. Tama, Rima. Nagsimulang sumigaw si Ramon ng pangalan ng isang babae, tulad ng isang bali. Mayroon pa rin akong babay na tunay na nakmamahal sa akin. Mas bata siya at higit pang mas maganda kaysa kay Maria at alam niya ang aking tunay na halaga. Kapag nag-asawa ako kay Rima, ipapakita ko sa inyo lahat. Sa pananatiling nang hahawak sa isang nabalukot na pag-asa, sumisigaw siya ang pangalan ng kanyang kinakasamahan. Nakita ang kasuklam-suklam na eksena, tahimik na hinumupa ni Bernardo Reyes. Rima, tunay kang isang payaso hanggang sa katapusan. Sa sandaling iyon, ang mabibigat na pintuan ay nabuksan sa huling pagkakataon. Ramon, tumigil ka na. Ito ay kahiya-hiya. Doon ay nakatayo ang isang batang magandang babae na katatawag pa lang ni Ramon bilang kanyang kinakasamahan. Rima, Rima, naparito ka. Sabihin sa mga taong ito, sabihin mo sa kanila na ako ay tunay na elite. Nakita siya bilang isang daungan ng kaligtasan. Si Ramon ay natisod patungo sa kanya na may kamay na nakakulong sa posas. Ngunit ang mga salitang lumabas mula sa bibig ni Rima ay ang huling hindi may larawang suntok na nakpadala kay Ramon sa ilalim ng impyerno. Mahusay na trabaho, Ramon. Ngunit ang iyong papel bilang isang maliit na elite ay tapos na. Si Rima ay nagsalita ng may malamig na kawalan ng pagpapahalaga. Si Ramon ay nagulat na tumingin sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Nag-usap tayo na magsimulang bagong buhay ng magkasama, tumawag ng abogado. Ang iyong ama ay isang executive sa isang malaking pharmaceutical company. Si Ramon ay desperadong sinubukang kumapit sa kanya, ngunit umatras si Rima, tila umiwas sa isang ipis. Lumingon siya kay Bernardo Reyes at yumukod ng mababa. Ginwang chairman, humihingi ako ng tawad sa pagkahuli. Natapos na ang undercover mission. Isang maikling, nakakulong na ungol ang lumabas sa lalamunan ni Ramon.
Si Bernardo Reyes ay may kasiyahang umiling at tumingin kay Ramon. Ang mga tuhod nito ay ganap na gumuha na lakas. Hayaan mo akong ipresenta siya. Siya ang Chief Investigator ng Internal Audit Division ng Grupo Tayong Matatag at ang aking ampon na anak. Ampon, investigador. 1 taon na ang nakaraan nang simulan mo ng pabayaan si Maria, mayroon na akong hinala. Ang mataong katulad mo, desperadong naghahanap ng kumpirmasyon ng kanilang sariling halaga ay palaging naghahanap ng iba pang babae. Kaya isinugo ko siya para makuha ang password ng iyong offshore account, larawan ebidensya ng iyong pag-away. Nagbalik kay Ramon ang maalaala ng kanyang matamis na mga sandali kasama si Rimma. Gusto kong malaman ang higit patungkol sa iyong trabaho, Ramon. Dahil isa kang elite, mayroon ka bang malihim na account? O napakamagaling. Gaano katindi? Sa bawat pagkataon na pinuri niya siya, lumaki ang ego niya, at kusang loob na ibinunyag ang ganap na sikreto na impormasyon. Tinamaan ni Ramon ang kanyang ulo sa sahig, sumisigaw sa kanyang hindi may larawang kahangalan. Ang babaeng akala niyang nagmamahal sa kanya ay walang iba kundi isang mamamatay tao na nagayos ng kanyang pagbagsak. Sa kasamaang palad, Ramon, bikas ni Bernardo Reyes ang mahuling salita sa itaas ng walang laman na buhay ni Ramon. Lahat ng nakapaligid sa iyo, kasama ang mahinamak mo bilang maaba, ay mga tunay na profesional na kumikilos ayon sa aking utos. Wala kang kahit isang bagay na nakamit sa iyong sariling lakas. Dalhin siya, gumastos ene natitirang buhay mo sa pitang federal, nagsisisi sa iyong ginawa. Huwag, bitawan ninyo ako, hindi pa ako tapos. Rimma, mangyari po, sabihin mong ito ay isang kasinungalingan. Tulungan mo ako, sumisigaw si Ramon. Ngunit pinalis siya palabas ng boardroom ng kaahente. Ang tunog ng pagsasara ng mabibigat na pintuan ng nara ay nagmarka sa ganap na katapusan ng buhay ni Ramon bilang isang elite at bilang isang gumaganang miyembro ng lipunan. Ilang minuto pagkatapos, ang kumpanya ni Ramon ay halos nagbangkarote dahil sa mga sirang kontrata sa Tayong Matatag at pananagutan para sa kanyang paggamit ng pera, ang kanyang maluho na penthouse sa Maynila at mga eksklusibong sasakyan ay nakumpiska. Ang lahat ng naiwan sa kanya ay napakalaking utang at isang kriminal na record. Tahimik na gabi sa ospital. Paumanhin, ang pintuan ng aking pribadong ward ay dahan-dahang nabuksan at pumasok sina aking ama, Rimma at Kiko. Nakaupo ako sa higaan, tinatanggap sila ng may maligayang ngiti. Okay ka ba, Maria? Ang aking ama, ang mukha na dati ay makadiablo, ngayon ay nagdadala ng mukha ng isang malambing na ama, halos umiyak nang tumakbo siya sa akin. Tatay, salamat. Okay na ako ngayon. Sa unang pagkakataon sa matagal na labanan, nagsalita ako ng may malinaw, matibay na boses. Sa wakas ay nasira ang katahimikan ng bida. Napakalungkot ko, Maria. Naisana naming maligtas ka ng mas maaga, tunay na naginayang si Rimma. Okay lang. Salamat sa pagiging doon, Rimma. Nakita ko ang tunay na katangian ng taong iyon. Nagpapasalamat ako. Tumingin ako sa natutulog na anak sa tabi ko. Sa aking puso ay wala ng bakas ni Ramon. Ang aking dibdib ay napuno lamang ng pag-asa para sa isang bagong kinabukasan na malapit ng magsimula. Mabuti, Maria. Ang madokumento para sa pagbabago ng pangalan at ang bagong birth certificate ay handa na. Hindi ka na kailangang maging nakatali sa taong iyon. Iginawad ng aking ama ang mga dokumento na nagbibigay ng bagong buhay para sa akin at sa aking anak. Determinadong umiling ako at mahigpit na niyakap ang aking nung ay silang palamang nasanggol sa kabilang kadiliman. Ang tunay na pagsikat ng aming kaligayahan ay nagsimula na. 3 buwan na ang lumipas mula ng bumulabog na araw ng panganganak. Sa labas ng bintana ay napalawak ang malinaw na asul na langit at ang magaang na simoy ng umaga ay nagpapalaglag ng gadahon. Agu, uwawa. Masigla ang mabraso at binti na nagpapalipas sa kanyang crib, nahiga ang aking mahal na anak na si Leon. Pinili namin ng aking ama ang pangalang ito. Umaasang siya ay lumalaki na matapang at malakas tulad ng isang leon.
at maaliwanagan tulad ng araw. Ang simpleng pagtingin sa kanyang mapungay na pisngi at matangkilik na maliliit na mata, ang nakakatakot na mga alaala ng nakaraan ay mukhang isang malayo, kumukupas na panaginip. Hindi na ako nakatira sa mataas na kondominium sa Maynila. Nakatira na ako sa labas ng lungsod, sa isang maganda, mainit, custom-made na bahay na gawa sa kahoy na itinayo ng aking ama na si Bernardo Reyes ng kanyang makamay. Doon ay walang maluho na mga designer na bagay para mapeke ang aking katayuan at walang maingat na katahimikan ng paglalakat ng paa sa paligid ng asawa. Doon ay mayroon lamang amoy ng masarap na pagkain at mapayapang tawanan. Narinig ko ang masismis tungkol sa nangyari kay Ramon, nang harapin ang mapedral na paratang ng extortion, paggamit ng pera at napakalaking civil na kaso na wala sa kanya ang lahat inagaw ang kanyang nag-isang pagkakakilanlan bilang isang elite. Ayon sa ulat, nakaupo siya sa kanyang prison cell, tumatanggi na tanggapin ang kanyang pagkakamali, bumubulong sa sarili na ipinatong sa kanya ang lahat. Ang kanyang mamagulang ay nawalan ng kanilang tahanan para bayaran ang kanyang mautang, at ang kanyang ina, na minsan ay ininsulto niya akong kasama, ay namumuhay na ngayon ng isang tahimik, mahirap na buhay sa isang maliit na inupahang apartment, ngunit ito ay wala ng kinalaman sa akin. Ang magasalitang inihagis niya sa akin, taga-probinsya, hindi na nananakit sa aking puso. Ngayon ay tumutunog sila tulad ng mga awa-awang siga ng isang malungkot na tao na makakahusga, lamang ng mga tao batay sa kanilang posisyon at katayuan. Maria, gumising na si Leon. Tingnan mo, gumawa si Lolong espesyal na ragasa para sa kanya. Nang marinig ang mayapak sa hagdanan, pumasok ang aking ama sa kwarto. Sa kanyang makamay ay isang magandang nilinis na kahoy na rattler. Nang hawakan ito ni Leon, nagbigay ito nga malambot, nakakapanatag na tunog. Salamat tatay. Tingnan mo, Leon, gumawa si Lolong kayamanan para sa iyo. Kinuha ko si Leon sa aking mga bisik at umupo sa tabi na aking ama. Ikinubling ang aming ama ang kanyang tunay na pagkakakilanlan para lamang protektahan ako. Palagi akong nag-akalang isa lang akong anak ng isang karaniwang foreman. Ngunit ngayon, naunawaan ko na ang aking ama ay ipinagmamalaki hindi ang kanyang titulo ng chairman ng Grupo Tayong Matatag. Ito ay ang kanyang kaluluwa ng isang manggagawa, ang kanyang kakayahang itayo ang matibay na pundasyon at pangalagaan ang kanyang pamilya sa kanyang mamagumaputlan na kamay. Tatay, patawarin mo ako sa napakataas na oras ng aking katahimikan tungkol sa lahat ng sinabi ni Ramon sa akin. Naktiis ako ng mag-isa, at totoo ang sinasabi ko, natakot lang ako ng labis. Sa wakas ay inilabas ko ang huling pagsisisi na nananatili pa rin sa aking puso. Tulad ng ginawa niya noon sa ospital, marahang hinagot ng aking ama ang aking ulo sa kanyang mainit na kamay. Okay lang Maria, napakabait mo, ngunit tandaan ang isang bagay. Walang mas mataas at mas mababang klase sa pagitan ng matao. Mayroon lamang ang magataong namumuhay ng may karangalan at magataong natutupad sa kanilang kasakiman at tinatapakan ang iba. Iyon lang ang pagkakaiba. Ang kanyang masalita ay malalim na naktanim sa aking kaluluwa. Nagpanganib ka ang iyong buhay para may hatid si Leon sa mundong ito. Ito ay isang higit pang mas malaki at monumental na tagumpay kaysa sa anumang presentasyon ng daan-daang milyong piso o pagtatayo ang anumang gusali. Ang taong tumawag sa iyo na kasambahay ay isang tanga lamang na hindi kailanman maunawaan ang tunay na halaga. O, tatay, malalaking luha ang bumaha mula sa aking mga mata. Hindi ito mga luhang kalungkutan, ito ay mga luhang kagalakan dahil ang aking pagiral at ang aking buhay ay kinilala ng buong puso. Ang aking katahimikan sa nakaraan ay isang paraan ng pagsupil sa sarili ko, ngunit mula sa sandaling ito, ang aking boses ay gagamitin para protektahan ang aking sarili at ang aking anak at para ipahayag ang aking pagmamahal. Okay, magluto na tayo ng hapunan. Sina Kiko at Rima ay darating ngayong gabi mula sa lungsod. Sinabi nila na hindi nila matatapos ang paghihintay na makita kayo Nina, Ina at Leon. Haha,
Maingay ngayon sa gabi. Pinunasan ko ang aking luha at tumayo ng may ngiti. Sina Kiko at Rimma ay naging mga mahalagang kaibigan na patuloy na bumibisita sa amin. Ang natanggap namin ay hindi isang pekeng panlipunang katayuan. Ito ay tunay na kayamanan ng taos-pusong koneksyon ng mga taong nagtitiwala at tumutulong sa isa't isa. Sa labas ng bintana, ang langit sa takip silim ay nagsimulang mapintahan ng orange. Ito ay isang ganap na naibang kulay kaysa sa bukang liweweng kawalan ng pag-asa na nakita ko noon sa delivery room. Ito ay isang magandang kulay, punong pag-asa para sa bukas. Mahigpit kong niyakap si Leon at tahimik na nangako sa aking puso. Leon, hindi na tatalunan ng ina mo ang kahit anong bagay. Tulad ng itinuro ni Lolo, lalakad tayo sa ating sariling landas ng tuwid at matapat. Ang ikalawang kabanata ng aking buhay ay nagsimula na, nagtutungo sa isang maliwanag, nagliliwanag na kinabukasan na walang sinuman ang makakasira. Humakbang ako ng malakas,